Meron na namang nangyari, kaganira. Kanina, ito, pasok. Taliwas sa mga ulat. Sorry, tama, ito. Taliwas sa mga ulat, hindi kailanman na-detain ang kapwa-akusado ni Pastor Apollo C. Quiboloy na si Pauline Can. Sabi ni Jing Corpus, maliwanag sa chat box. Salamat po. Hindi, totoo. Ang ganda tingnan, di ba, pag maliwanag. Tapos, syempre, pag ka dyan, tapos, nagpapasalamat pa yung ibang grabe mga ibang subscriber natin dito, no? Kahit hindi sila nagpapakulay. Hindi, totoo, walang biro, nagpapasalamat sila doon sa mga nagpapakulay. Nakakatuwa. Oo, nakakatuwa kasi tinan mo, dahil sa nagpapasalamat sila sa nagpapakulay, parang may kulay na rin yung comment nila. Di ba? O kahit di na sila magpakulay. Di ba? Gago! Hindi po ako nagpaparinig, sinasabi ko lang. Di ba? Tumama ka daw sa loto, hindi I'm against any form of gambling. Except baccarat. Biro ko lang. Lintik na baccarat yan, no? Talay. Sa Buhangin Police Station sa Davao City. Tanong ngayon ng Legal Counsel ng The Kingdom of Jesus Christ, saan ngayon dinala ng mga otoridad si Canada? Naritong balita ni Jason Rubrico. Tumungo ang legal counsel ng The Kingdom of Jesus Christ dito sa Buhangin Police Station sa Davao City kung saan sinabi ng Philippine National Police ay nakadetain ang co-accused ni Pastor Apollo C. Quiboloy na si Pauline Canada. Pero napag-alaman na hindi kailanman dinala dito si Canada. Huwebes ng hapon nang makarating sa Legal Counsel ng The Kingdom of Jesus Christ ang balitang naaresto na ng kapulisan ang kapwa-akusado ni Pastor Apollo C. Quiboloy na si Pauline Canada sa kanyang pamamahay sa isang subdivision sa Davao City. Pero itinanggi ito ng Philippine National Police Region 11. Hindi ako na-meet ni General Torre kasi wala daw siya. Yung kanyang secretary na pulis ang nag-meet sa akin at sabi, wala kami nadakip. Alam mo, grabe ho ito Dapat kasuhan to ng ito kasing KOJC, sobrang bait din minsan Pero sana po KOJC kasuhan nyo ito. Kidnapping po ang ginawa dyan kung sakasakali. Yung dinamput ka, tapos although may warrant naman, di ba? Tapos hindi ko alam, maybe not kidnapping. Okay, sorry for the term Pero parang ganun kasi yung datingan Kinuha ka, tapos hindi sinabi sa abogado mo. Kasi dapat may abogado yan Hindi pwedeng walang abogado, tas i-deny pa. So itinago. Anong tawag mo doon pag itinago ka? 'Di ba? Hindi pwede yun. Dapat po hindi ka itago, 'di ba? So, sir, maraming salamat po Pangalan mo, sir? Hindi, thank you very much po So, dapat po kasuhan nung ito. Buti na lang, ito ang problema na hindi nila na foresee. Buti na lang may video. May video na dinakip. Ibig sabihin, kinuha o inaresto yung si Canada. Okay? So, kung wala palang pruweba na yun, baka malamang hindi na nila sinabi. Kahapon pa yan Kagabi pa, kahapon daw ata nahuli, gabi dininay ng dininay, tapos ngayon lumabas sa balita na sinabi na nila na nahuli nila. 'Di ba? Kaya nakakatuwa po dahil itong mga kababayan nating KOJC alerto sila. Junebag, salamat po. Alerto po sila na pagka may mga ganyan, i-video nyo kaagad. Mga taga KOJC, anything that is happening sa inyo, i-video nyo kaagad. Sigurado naman kayo may access kayo sa mga bossing ng SMNI. I-send nyo kaagad sa SMNI. At kami mga vloggers din, we would spread it kasi wala na talaga tayo maasahan sa media. Kami na lang pong mga vloggers ang tutulong sa inyo. Siyempre SMNI, matik yan. Tutulong yan sa inyo. At kami na mga vloggers, ibobomba rin namin yan sa social media. Kaya dapat eksperto lagi kayo sa pagguha ng video. May mga shortcut yan. Hindi ako nagbibiro. Dapat since may cellphone kayo, sa ganyan, di ba? Sa iPhone, pagka ginanyan mo, camera na yan kahit nakalock. Di ba? Ganun dapat, alam nyo.
Sa iPhone yun, pag nakalock, di ba? Ganun yung kagad. Alam ko, meron sa Android din yan eh. Para anytime na may mangyari, video kagad kayo ng video. Dahil yan na lang ang ating weapon dito sa mga mapang-abuso sa batas na kapulisan at ilang kapulisan at itong si Secretary Abalos. Ay, naku po, matindi ho ito, ha? O, tuloy-tuloy. Prado kayo? Wala kami nadakip, sir. Fake news yan. Pero biglang binawi ng PNP ang kanilang sinabi na hindi nila nahuli si Canada dahil ang mismong aktwal na pagdakip ay nakunan pala ng video. Pinangangambahan ngayon ni Attorney Israelito Turyon ang seguridad ni Canada dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataon na Ayan, no? Dapat kasuhan yung babae na yan, eh. Oh. Kasi sila yung humuli tas i-deny sa sa pangalan nito, i-deny sa abogado. Hindi pwede yan. Dapat may abogado. makausap o makita ang kanyang abogado na karapatan dapat ng isang inaresto. Uy, sunod-sunod yung mga troll naglabasan, no? Hindi nyo napansin? May isang troll nagsimula doon, tas sunod-sunod na dito, oh. O, di ba? Naglabasan. Okay. Akala nyo naman naapektuhan kami. Okay din yan. Dagdag din yan sa views. O, akala nyo, no? Batay sa Republic Act No. 7438. Natatakot na ako. Sabi ko, baka anong ginawa kay Ma'am Pauline? Maganda pa naman si Ma'am Pauline. At saka baka i-torture. We have the right to assume that because he is now under police custody and under Republic Act 7438, Section 2, any person arrested or detained shall at all times be assisted by counsel. And we have the right to insist that because that is a provision of the law, Section 2 of RA 7438. So, nag-request tayo, hindi tayo pinakinggan. Nagpadala na tayo ng formal demand letter. Hanggang ngayon, wala pa ring reply. Nakatanggap ng text si Turyon mula sa isang kaibigang general at kinumpirma na inireport sa Campo Crame na naaresto na si Canada. Na-report na sa Crame, pero dito sa Camp Katitipan, sinabihan ako, hindi totoo yan, attorney. Fake news yan. Saan na kaya ngayon si Ma'am Pauline? Inilabas sa SMNI ang naturang impormasyon at ang pagsisinungaling ng PRO 11. Pero matapos ang ilang oras, agad na lumabas sa ilang media report na naaresto nga si Pauline Canada at dinetain sa Buhangin Police Station. David Alave, salamat po, thank you. Pero nang tumungo ang KOJC Legal Counsel sa nasabing istasyon, ay sinabi ng mga naka-duty na PNP personnel ay hindi kailanman dinala si Canada doon. Grabe yung kasinungalingan, ano? 'Di ba? After a while na i-deny. Kita niyo yung yung takbo ng time. After i-deny nila, may video. So naglabas ng news ang SMNI. Pagkatapos noon, bigla naglabasan ngayon sa social media, sa mga media na dadakip na at binanggit yung kung nasaan yung akusado. Tapos pinuntahan nila. Sabi ng mga pulis doon, siguro hindi na-inform. Wala pong dinadala dito. Nakita ninyo? Grabe yung sequence of time, Hindi, sinabi nila, late na. Kung hindi pa lumabas sa SMNI. Tapos at the same time, nung sinabi naman nila kung asaan, hindi naman alam nito mga to. Hindi daw sa kanila dinala. Napakawalang nga, Napakawalang nga talaga nito mga animal na to. Lumabas sa balita na dito nga nakadetain si Miss Pauline Canada. Sino ba to? Abogado ba to? Ma'am, ikaw na magtanggol sa naaapi kong puso. Gago! Hindi, pwede bang kunin si madam? Kasi nilalait ang aking puso. Yeah, joke lang po ma'am ha, attorney, joke lang. Legal counsels, she has the right for Yeah, I think so. Makausap yung mga lawyers niya. So, pumunta kami dito kaagad para i-check kung nandito nga talaga siya at hopefully makausap. But yun, upon checking, hindi pala daw talaga dito dinala ever. At any point in time, hindi siya dinala dito. Dagdag Grabe, Hudas talaga, no?
Mga sinungaling kayong ano kayo? Uy, Lucky Montero, long time no see, Boss Banat, advance 30th birthday. Ay, ayoko ng advance. Huwag ganyan, ulitin mo yan. De, joke lang. Lucky Montero, maraming salamat ha. Oo, baka mamaya si Anharot, mga harot ka na naman dyan. Easy. Huwag ka mga harot ha. Tinataboy mo yung mga pogi dito eh. Uy, nako. Anyway, tuloy natin to. Tuloy. Pa ni Attorney Lara Orea de los Santos, bilang protocol ay dapat dinala muna sa pinakamalapit na police station si Canada kung saan siya inaresto. Okay, so actually, usually, the protocol kasi is, pag nadakip yung tao, dadalhin siya sa nearest police station. And since nadakip siya sa Emily Holmes Buhangin, supposedly, dito talaga siya ide-detain. But ang sabi nung mga nakausap natin kanina na officers, wala daw talaga, hindi din daw nila alam kung bakit hindi dito na-detain si Miss Pauline Canada. And actually, gumawa na rin daw sila ng blotter, but we still have not seen the police blotter. Grabe yan, ano? Nakikita ninyo yung nangyayari? Mantakin mo dapat dun daw sa tabi ng kung ano yung nakakasakop dun sa lugar. Pero hindi daw eh. Hindi dun dinala. Hindi alam ng mga pulis. Baka naman hindi naman pulis ang dyan. Baka naman kidnapper ang kumuha dyan. Oh, di ba? Oh, ito si Boss Dada, pamay ng pamay ni. Kaya attorney. Hindi ito lang ang tanong ko dito. Ito yung napaka-simpleng tanong. Baka naman hindi mga pulis ang kumuha. Baka mga kidnapper, mga Abu Sayyaf, di kaya? Kasi bawat presintong tanungin ng KOJC, hindi nila alam kung saan. At hindi sa kanila dinala. Huli na lang nung dinala. Nung lumabas sa telebisyon, di ba? Big Watco, maraming salamat. Di ba ho? Sana kasuhan nyo ho ito mga na to. Madam, attorney, pangalan? Attorney Santos ba yan? Sorry medyo. Attorney Santos ba? Sorry Kasuhan nyo po yung mga kapulisan na yan. Sasamahan ko po kayo. Samahan ko po kayo magkaso. Na hindi talaga dito dinala ever. Paliwanag naman ito. Ayun, Attorney de los Santos. Yun na ang sinumang lalabag sa Republic Act 7438 ay mapaparusahan ng 8 hanggang 10 taong pagkakakulong. Yun, dapat ipakulong talaga yan. 8 to 10. At saka alam mo, dokumentado yan. Kaya maganda dokumentado merong video Tapos may video SMNI. KOJC naman. Kasi, Boss Dada, sabihin mo naman kasi bait-bait ng KOJ. Kasi mga taga KOJC talaga, hanggang kaya nila magpasensya, gagawin nila Oo, tinitis nga nila ibang mga vlog. Joke lang. Tama na. Hoy. Roban Kabayda, salamat po. Munti ka na naman tayo dun Gago! Hindi ganyan kasi talaga mga taga kay OJC, ang babait Boss Dada, sabihan mo naman yung mga taga kay OJC, i-demanda na ho nila to. Sige na. Kailangan pagbayaran ng mga ganitong mga makasalanan sa mundo. Wag lang puro patawad. Maaaring maharap sa absolute perpetual disqualification ang lalabag sa nasabing batas o hindi na kailanman makakakuha ng anumang posisyon sa gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Hindi, pero nakakatuwa. Ako talaga, honestly, LK, maraming salamat. Kaya rin ako nagpapakabait kaya din ako sumusunod sa kanila Pademanda natin kay Trillanes, oo nga Si Trillanes, yan ang demanda king Demanda king. Di, alam mo ito talaga, ito masasabi ko sa SMNI at KOJC, pamilya. Yun. Alam nyo, sila talaga dapat gumamit ng word na kapamilya, hindi ang ABS.
Sa ABS, di ganun ang turing sa'yo eh. Hindi totoo, punta ka sa ABS. Naku, tagal namin, ilang beses kami nag-guesting dyan. Hindi talaga, never nilang itatawag sa, hindi ka nila tatratuin. Kahit yung mga artista nilang hindi sikat eh. Hindi nila tinatrato ng kapamilya eh. Yung mga sikat, syempre, yung mga pinagkakakitaan nila. Pero diyan sa SMNI at saka sa KOJC, talagang pag tinuring ka nilang kabahagi ng pamilya nila, even if you have different belief, talagang ang iko-consider ka nilang kapamilya at walang halong kaplastikan. Yan ang totoo. At kahit na nagkaroon ka ng, alam mo yun, medyo pagkakamali o medyo bida-bida ka, ano sila, very forgiving sila, very ano talaga, nakakatawa. Ako, isa ito sa mga magandang nangyari sa buhay ko, ang makilala ko ang mga taga KOJC at SMNI. Ito, dadaling ko yan hanggang sa aking libingan. Talagang pagkakatabi ko na si Lord, sabihin ko kay Lord, alam mo, mabait ng mga to, ganito. Isama mo ito sa amin. Joke lang. Totoo po, babait po nila. Walang biro. Pero sana naman, this time, ikasuhan nyo na to. Sobra na yung pang-aabuso sa inyo eh. Ako parang ako nang gustong lumaban eh. Alam mo yun? Hindi kasi nung pinanonood ko, panoorin nyo yung mga panoorin nyo yung mga presko nila. Pinanonood ko eh. Minsan ka ba parang mapapaluha ka na eh. Di ba? Parang grabe naman. Yung ganun. Kung ako yung makakaranas ng ganyan, di ba, na talagang tinraidor ka. Ako literally traidor ang ginawa sa kanila. Kung merong hudas, talagang ang hudas ay itong gobyernong ito. Hinudas ang SMNI. Yun, literal ko masasabi yun. Hinudas ang SMNI. Sa sobrang tindi ng ginawa nila dito sa SMNI. Sila na ang tumulong para manalo to si Marcos. Hinudas sila na, hindi nga lang si Marcos eh, lahat to ng mga nakapaligid, talagang hinuhuda sila. Mantakin mo, ito mga, tandaan nyo, kayo mga lintik na nakapwesto dyan. Kaya kayo na ipwesto dahil nanalo si Marcos. At sabi ko sa inyo, malaking factor ang SMNI. Baka nga posible kung hindi sumuporta ang SMNI dito kay Marcos, baka hindi kayo nanalo eh. Kung hindi kayo binigyan ng platform. 'Di ba? Pero binigyan kayo ng platform. Uy, Vilma Fortun, maraming salamat. Uy. The next performance will start momentarily.